So mga tol, kung matatandaan, sinabi noon ni Naoya Inoue na 2 taon pa siyang mananatili sa Super Bantamweight Division at hindi daw siya agad-agad aakit ng featherweight dahil hindi pa raw handa ang katawan nito sa bagong dibisyon. Pero sa weigh-in nila ni TJ Duheny kahapon mga tol sa Tokyo, Japan, saktong tumimbang ng 122 pounds si Naoya Inoue. May mga nagsasabing nga mga tol na mukhang nahihirapan na daw kunin ni Inoue ang 122 pounds. May kumakalat po kasing litrato ni Inoue na mukhang hirap na daw ito sa 122 pounds. Tuyot na tuyot kasi ang mukha ni Inoue mga tol. Kaya may mga nagsasabi mga tol na mukhang pagkatapos daw ng laban nito kay Duheny, aakit na daw itong si Inoue sa featherweight division. So wala pa naman pong sinasabi mga tol ang team ni Inoue na aakit na ito ng featherweight division. Malalaman na lang natin yan mga tol pagkatapos ng laban ni Inoue mamaya kay TJ Duheny. Ilang oras na nga lang mga tol, masasaksihan na po natin ang laban na yan. Bandang hapon nga po yan mag-uumpisa mga tol at matatapos na ng gabi. Samantala, nagpost po ang Viva Promotion page ng litrato ni TJ Duheny kung saan naging unang world champion ito noong lumaban sa bansang bon. Makikita mga tol, nakasama nga po ni Sean Gibbons dyan si TJ Duheny. So ang layunin umano ngayon nila mga tol, ang mapanalunan ang undisputed championship mamaya. Ready na nga daw si TJ Duheny mga tol na magpakita ng magandang laban at babawiin daw ang titulong dating kanya. Ang tinutukoy po dyan ni TJ Duheny mga tol, ang IBF belt. So kapag tinalo niya si Inoue mga tol, hindi lang IBF ang makukuha niya, kundi ang iba pang mga titulo. Kaya makukumpleto ni TJ Duheny ang 4 na titulo pag nagkataon. Kailangan nga din po mag-ingat ni Inoue kay Duheny mga tol. Sa nakikita po kasi natin sa previous fight ni Duheny, malakas ang kaliwa nito. Kaya siguro nag-iingat si Inoue mga tol at hindi nagpapakumpiyansa dito kay Duheny dahil kaliwa din ang nagpa-knockdown kay Inoue noong lumaban ito kay Luis Nery. Pero ayon naman sa mga expert mga tol, easy lang daw tatalunin ni Inoue itong si TJ Duheny. Sa kabilang banda naman mga tol, ang retirado at former 2-time Ring Magazine Fighter of the Year na si James Toney, nagbigay po siya ng listahan na top 3 na pound for pound para sa kanya. So kakaiba nga po ang top 3 list na itong si James Toney mga tol dahil nilaglag nito si Alexander Usyk at Naoya Inoue. Para daw kasi sa kanya mga tol, ang number 1 na pound for pound ay walang iba kundi si Terence Crawford. At ang pangalawa daw sa listahan niya ay itong si David Benavidez at ang pangatlo ay itong si Gervonta Tank Davis. So nilaglag nga po niya si Inoue mga tol na nasa number 2 spot at Alexander Usyk na nasa pang number 1 spot. So para sa inyo mga tol, pabor ba kayo sa listahan ni James Toney? Sa ibang banda naman mga tol, kamahalang Turki Alalsik gustong ikasa ang laban ng Tyson Fury versus Anthony Joshua. Ikakasa daw niya yan mga tol kapag nanalo daw itong si Anthony Joshua sa paparating na itong labang kay Daniel Dubois na magaganap na sa September 21. Pero may laban nga po itong si Tyson Fury mga tol, rematch dito kay Alexander Usyk na magaganap naman sa December 21. Pero ayon kay Turki Alalsik mga tol, manalo man o matalo si Tyson Fury dito kay Usyk, ikakasa pa rin daw niya ang laban ni Tyson Fury versus Anthony Joshua. At kung sino naman daw ang manalo dyan, posible daw makatrilogy si Usyk.